We are going to be joined by Carlos Miguel S. Oñate, spokesperson of the Trade Union Congress of the Philippines or TUCP. Carlos, good to have you on the show. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Okay, Carlos, ito po sinasabi ng DOLE, meron daw po silang 1.2 billion pesos no, na suporta or ayuda para po sa mga affected workers. Ang question po dito, enough po ba ito? Sapat na po ba ito doon sa mga affected workers natin ngayon? Definitely, hindi po ito sapat. Kung matatandaan nyo po, nung huling Senate Protect Committee hearing, nagpanawagan ng TUCP doon na magbigay Yes. tayo ng minimum wage subsidy sa higit 5 million nating minimum wage earners. Right. Ang initial implementation cost po nun, kung 5,000 ang ibibigay natin dun sa 5 million, ay nasa 25 billion. So yung 1.2 billion po ay only 4% of what is required by that proposed wage subsidy program. And then we are also disappointed that until now, the Department of Labor and Employment has not consulted the labor sector and yet came up with these figures as we are already 4 weeks into this oil crisis. And banggitin din natin, binanggit kanina yung Uplift Committee. Yes. Even in the Uplift Committee, the Department of Labor and Employment is not a member at all. Right. So walang consultation whatsoever or even at the very least, nagkaroon ba ng initial dialogue para magkaroon ng PEG with regards to yung mga amounts na supposedly ilalaan sa mga workers? Totally wala po, no? Even if day one pa lang ng conflict, we already outlined ano yung mga kinakailangang response, especially for our 5 million minimum wage earners, kasi sila yung walang natatanggap na tulong and yet has Right. to deal with these higher prices. Before, sinabi natin, hindi na sapat ang sweldo nila, lalo po ngayon kinakapos. But there has been no consultation up until now with the Department of Labor and Employment and even the regional wage boards, Yes. which are chaired by the regional directors of Department of Labor and Employment, has not convened any public consultation, even through Zoom. Carlos, dugtong lang na. Carlos, based sa monitoring mo, ano pa mga sectors ang dapat na pagtuunan talaga ng pansin ng DOLE? Because maapektuhan talaga ito ng mga rising, everything is rising sa presyo, no? Except yung sweldo. So ano dapat pagtuunan ng pansin? Opo, no, binabanggit namin, no, yung 5 million talaga na ito yung lowest income Kumbaga sa priority in terms of labor, ito talaga yung nasa laylayan. So ito yung unang dapat tulungan. Of course, we know may mga existing tayong tupad programs, but Right. those are for the displaced workers. The minimum wage earner, yung 5 million, have been working all their life even during crisis because sila nga ay minimum ang kanilang sweldo pero wala tayong binibigay na tulong sa kanila. And then of course, hindi pa natin binabanggit what if in the next couple of months, because if we look at the scenarios of no less than the DepDev, unemployment rate could rise up to as high as 6% unemployment. So napakalaki po nun. At ito pa yung ating mga OFWs who are being repatriated, if yung nandito nga sa atin, hindi makahanap ng trabaho dahil nag-record high unemployment tayo yung last January 2026, the highest since the pandemic, lalong wala akong aabutan yung ating mga OFWs na mapipilitang umuwi. But at this point, Carlos, ano po ba yung immediate demand ng TUCP sa ating gobyerno? Meron po ba kayong gusto na wage hike, fuel tax suspension? Go ahead po, sir. Tapa. Actually, naglatag nga kami nung 5-point response. Yun yung tinatawag naming kapit. No? Una doon, yung kanselahin ng buwis. Up until now, we have not heard of any talks about gaano ba kalaki ang ibabawas sa excise tax. Ang aming panawagan, tanggalin buo yung sa excise tax at isama rin yung sa value-added tax. Yung agapan ng presyo, ito yung mga price caps. Actually, dapat matagal na itong nangyayari. Kaya lang, yung dineklara ng gobyerno, instead the state of national emergency, energy emergency lang. Right. So, bitin, hindi natin magamit yung mga price cap mechanisms. And then in terms dun sa wage increase, kami nananawagan, no, both sa House of Representatives at sa Senate, na perhaps it is better to conduct a special session rather than nagbabakasyon yung ating mga mambabatas sa gitna ng isang
emergency. And then of course, meron yung wage subsidy na ating pinag-usapan kanina at sa SSS, DSIS at Pag-ibig, nangingi kami sana mag-offer na ulit sila ng calamity loans, and then yung loan moratorium, yung mga monthly amortization payment ng ating mga kababayan, wag muna singilin in the meantime. Opo. Ito po ba ay naiparating po na sa DOLE man lang kahit hindi pa po sa Pangulo? Opa, pinarating mo namin ito, no? Naglabas din kami ng press release, nakipag-coordinate din kami sa mga ito yung binabanggit natin, yung mga GFIs, Government Financial Institutions, kasi may mga sectoral representatives tayo dito. At naniniwala kami na the Department of Labor and Employment has long been aware of this. But unfortunately, they have been largely absent in our crisis response. Sa Pangulo, na iparating din namin, no, kasi nag-announce sila noon ng crisis committee. Right. Na hindi na namin alam kung ano yung mangyayari dyan, kung yun na ba yung uplift committee. But yet again, wala na namang sectoral representative doon or even sectoral consultation coming from the labor sector. So up until now, nananawagan kami, no, sa Department of Labor and Employment at pati sa Palasyo na talagang seryosohin din yung boses at yung kapakanan ng ating mga manggagawa. Kasi kami yung unang tinatamaan dito, pero kami lagi yung huling naiisip at natutulungan. Right. So why do you think kaya merong overlook na nangyayari po sa sektor ng mga manggagawa? Dahil po for the past weeks, I think 1 month na tayo since the ongoing conflict sa Iran, ay ang mga nabibigyan pa lamang po ng mga tulong, ayuda on their part ay mga drivers at I think yung sa sektor po ng agrikultura, mga mangingisda din. I think po, almost 1 month na tayo sa crisis na to. Pero for the large part of that 1 month, in denial kasi yung stage ng gobyerno natin. Una, hindi kinikilalang may crisis. Una, hindi kinikilalang may emergency. Tapos biglang nagdeklara. So that delays all actions. Right. And even if you talk about fuel subsidy, nakakatanggap yung ating mga kabayan, tandaan natin na hindi lang nasa Metro Manila yung ating mga kababayan na nangingi ng fuel subsidy. Paano yung mga nasa probinsya? Yung mga nasa region, napakataas din ng diesel prices doon. And at the same time, yun nga, the Department of Labor and Employment is the agency na dapat tumitindig para sa manggagawa. But if it is not active, even in consulting us or even in participating in the crisis response of this government, wala tayong makukuha. Unfortunately, hanggang ngayon, nga yung ating mga manggagawa. Carlos, today may mga ibang gasolinahan na nagtaas na, no? And tomorrow daw, as another round of fuel increases, no? Diesel will probably reach an all-time high. Ano po magiging epekto nito sa hanay ng mga manggagawa natin, and how much longer can they withstand this, especially in the coming weeks pag magkaroon to ng epekto, trickle-down effect sa mga prices in the market? Tama po kayo, no? Pag umabot na ng 150 pesos per liter yung diesel, ay napakatindi ho niyang doble dagok do sa ating mga manggagawa, no? Banggitin ko rin yung mga manggagawa natin sa transport sector na nanghingi ng piso tapos hindi pa nabibigay, kinancel na. Supposedly dapat mag-benefit, para daw yung ginawa para sa ating mga manggagawa. For the record lang, no, ayaw namin na pinagsasabong yung ating mga manggagawa sa transport sector at manggagawang pasahero, no? Kasi parehos naman natatamaan. Yes. So hindi kailangan magsakripisyo ang isa over the other. Kaya nga, ito, 150, sinabi nga namin sa isang statement namin, hintayin ba natin mag-200 piso ito bago tayo magdeklara ng state of national and emergency, and then invoke the available powers provided under, including oil deregulation law, that we can actually impose a price ceiling on the price of fuel so we can somehow delay, cushion the impact of oil price hikes until such time that we are able to roll out the subsidy. Kasi ang nangyayari ngayon, tumataas yung presyo ng diesel natin every Tuesday. Ang fuel subsidy natin, almost monthly ang roll out papunta sa ating mga kababayan. So napakalaki ng delay. And then in the meantime, tama binabanggit nyo na in the meantime, manguutang yung ating mga kababayang manggagawa. Okay sana kung noon wala kaming utang. Ngayon lubog na Sinabi na natin, lubog na sa utang. Hindi na natin alam kung hanggang kailan makakapit yung ating mga kababayang manggagawa.
Well, kanina po, no, isa po sa demand po ng TUCP na banggit po ninyo ay yung fuel tax suspension. Ano? Recently, last week po, pirma na yung ating Pangulo dito sa emergency powers na ginrant po sa kanya ng Kongreso. Pero sabi po, antay pa po tayo ng 15 days. Pero sa tingin niyo po ba, bakit po nagkaroon ng delay din doon sa aspeto na yon? Kasi nung una sabi nila, minadali nila ang Kongreso, binigyan naman ng ang Pangulo kaagad, ano? Nakapagpasa naman sila kaagad. Pero parang natagalan din sa pagpirma. Oo, no, so siguro may mga logistics din diyan, pero conceptually, no, at the outset kasi ang hinihingi ng taong bayan noon ay tanggalin muna, no, i-suspend yung excise tax. Pero if you would look at the bill na naipasa at na-request ng palasyo, may nakalagay doon na provision pwedeng reduce lang eh. So parang tumatawad din no less than yung palasyo. Magkano ba talagang ibabawas natin? When in fact malinaw na kung talagang gusto natin magkaroon ng impact yung panukala na yon ay full suspension ng excise tax. Yung 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel. Kasi kung i-reduce lang natin yon, barya-barya talagang impact lang yon. At the same time, no, kami rin nagsasound na rin kami ng alarm because no less than the ERC warned us that 4 to 5 pesos ang increase per kilowatt hour sa magiging April na electricity bill natin. So that kung kinumpit namin sa 200 kilowatts per hour, that's 1,000 pesos increase in the monthly bill. So if we would not remove not only the excise tax but also the value-added tax, talagang napakatindi ng burden that will fall on Filipino consumers and workers. Well, mabilis na lang po, Sir Carlos, ano, kasi on the side of the fence of Malacanang, ang sinasabi po nila ay we are set to lose 130 plus billion, no, kapag tayo ay nag-suspend nga ng tax, ng excise tax, no. Kaya yun din daw po yung parang iniisip nila. Your thoughts on that po? Oh, but sino ba dapat i-prioritize natin? Yung ating pamahalaan na merong steady na revenue stream o yung ating mga kababayan na talagang hirap na, maikli na ang PC at wala nang sinasapat na sweldo. So we have to do everything and all government interventions, even sacrificing yung tax, is necessary at this moment because it is an emergency, not business as usual. All right. All right, thank you for that. Carlos Miguel S. Oñate, spokesperson of the Trade Union Congress of the Philippines, for joining us. Thank you. Maraming salamat po.